Sino po ang inyong hero? Siguro ang iba sa atin, ang hero nila ay ito. Dahil sa pagiging martir ni Dr. Jose Rizal ay nakamit natin ang kalayaan sa bansang Pilipinas. Hero niyo po ba siya? Anong meron sa kanya? Education, dedication. Tignan natin ito. Siguro ito hero niya. Man of Steel. Bakit? Kasi pinapakita yung lakas, di ba? Kanina yung itsura nyo kay Jose Rizal parang kaganoon lang mga mukha nila. Pero nakita nila to, guwapo, di ba? Iba dating. Hero na hero ang dating. What makes a man strong? Ayan. Gustong-gusto natin ng macho man. Sino mga macho dito? Ang mga lalaki, meron silang image na inaalagaan. And that image is yung macho image. Kaya nga, yung ilan sa atin, nagpapakahirap magbuhat ng daan-daang pounds para lang magkaroon ng ganyang muscle. Di ba? Gagawin natin ng lahat para magmukha tayong macho. And at the same time, ang mga lalaki ay may pinoproteksyonan yung kanilang pagiging macho na kinakailangan wala silang kahinaan, wala silang emosyon. And we believe, yes, ang mga kalalakihan ay nilikha na ginagamit ang kanilang pag-iisip. But at times, yung magiging macho image ay sinusukat ng lipunan natin sa dami ng anak. Yes, even during the Old Testament, ang basihan ng kayamanan ng pamilya ay sa dami ng anak. Ngayon, ang basihan ng kahirapan ng pamilya ay sa dami ng anak. Kasi hindi nagtatrabaho, kundi ang tinatrabaho ay ang paggawa ng anak at hindi pinoprovide yung para sa kanilang anak. Para nabaluktot po, no? Ang ilan naman, ang basihan ng kanilang pagiging macho ay sa dami ng girls, di ba? Sa dami ng, isa lang naman ang pwedeng maging asawa eh. Sa dami ng kinakasama at sa dami ng kung sino-sinong pinapatulan. Yan yung madalas na pananaw natin sa isang strong man, sa lalaki, na ninanakaw ng lipunan ito. Pero ano po talaga yung plano ng Diyos? What is a strong man? Nang kinreate po ng Diyos ang universe, He said that it was good, it was beautiful, at siya po ay nasiyahan. At nung create ng Diyos yung mga tao, si Adan at si Eva, ibang excitement yung nangyari kasi He created man and woman according to His image. At pagkatapos niya likhain, si Adan, kumuha siya ng alabok at ito'y nilikha niya ayon sa wangis niya. Tapos si Adan ay pinatulog niya from yung tadyang o yung ribs, isa sa mga ribs ni Adan ay kinuha ng Diyos at lumikha siya ng babae at ito ay pinangalanan na Eva at ang sinabi ng Panginoon, it was good at nasiyahan siya. And He instituted the family. Ang lahat ng ito ay ginawa, nilikha ng Panginoon at sinabi niya, it was beautiful. Ang sabi niya, ito ay kanyang pinagpala and He commanded them to leave their mother and father, iiwan ang mga magulang. Yan po yung command ng Diyos. At siya ay pipisan. He will cleave to his wife. Kasi pinakikita po sa atin dito na talagang may plano ang Diyos sa family. And therefore, napakaganda ng plano niya. It is really beautiful and He has wonderful plan for our family. Pero ano ba ang role ng lalaki? Ano ba ang role ng husband, ng father sa family? And bilang mga anak, ano ba yung best gift na maibibigay natin sa ating mga ama? Makibukas po kayo sa akin sa awit. Psalm 128, verses 1 to 4. Akin pong babasahin sa Tagalog. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na adhika ay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sino mang kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita at naway hindi lamang ito maging pagbasa at pag-aaral kung hindi tunay na maging laman ng ating puso na ito'y ating sundin. Paano ba maging strong man?
What makes a husband and a father strong? Sinabi po dito sa Psalm 128:1, it is the fear of the Lord. Kung ang isang lalaki, ang isang asawa at ang isang ama ay may takot sa Diyos, iyan ay basihan na siya ay talagang strong. Siya ay malakas sapagkat ito po yung sinasabi ng salita ng Panginoon and what it is to fear the Lord. Madalas po natin pinag-uusapan dapat sa Diyos ay dapat sa ating pananampalataya ay wala tayong takot. Pero ano yung ibig sabihin ng word na fear dito pag sinabing fear of the Lord or fear sa ating Diyos? Ito po'y tumatalakay na kapag tayo ay may takot sa ating Panginoon, ibig sabihin, hindi natin siya tinitake for granted. Hindi natin siya binabaliwala. To fear the Lord is to love Him. Kung babasahin niyo po sa Deuteronomy chapter 10, to fear the Lord is to love the Lord. To fear the Lord is to serve Him. To fear the Lord is to submit to His will. Ito po yung sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. A strong man is somebody who fear the Lord. Ang mga lalaki po, ang mga asawa at ang mga ama, sila po yung maker of the family. Sino po sa inyo dito ang tawag sa kanilang mga father ay papa? Iba-ibang katawagan natin, tatay, daddy, erpats, itay, father. Iba-iba yung katawagan natin sa ating mga ama. Pero, ang katunayan, ang plano ng Diyos, ang mga lalaki, they are the maker of the family. Sila yung ama, yung haligi at pundasyon ng tahanan. Therefore, sila yung inaasahan natin maging matatag, masipag, at mapagmahal. That will make the family strong and secured. Kapag nakikita natin yung pundasyon ng tahanan ay nagiging matatag. Would you just imagine, kung yung pundasyon mahina, ano kayang mangyayari sa tahanan? They might look strong, macho, pero konting pagsubok lang, bagsak na. Meron namang mga lalaki parang ang hihina ng mga itsura because wala silang muscles, maliliit sila. Pero kahit anong pagdaanan nila, nananatili silang nakatayo at matatag sapagkat ang pundasyon ng kanilang buhay ay walang iba kung hindi ang bato na kung saan ito'y ang Panginoong Hesukristo. Kung ang mga kalalakihan, ang mga ama at ang mga asawa, ang magiging pundasyon ng kanilang buhay ay ang Panginoong Hesukristo, maging ang kanilang pamilya ay magiging matatag at ang mga asawa, ang mga ilaw ng tahanan ay patuloy na magliliwanag ang kanilang ilaw dahil yung asawa nila ay matatag, yung asawa nila ay nagmamahal sa kanila. At ang sinabi po sa salita ng Diyos sa Ephesians chapter 5 verse 25, yung pag-ibig na tulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Ano ba yung ginawa ni Kristo sa iglesia? Inihandog niya ang kanyang buhay para dito. Inihandog ni Kristo ang buhay niya sa iglesia upang ang iglesia ay mabuhay ng banal. Sabi po sa English version ay holy and blameless. So pag sinabi natin holy, other word for this is walang kapintasan. So ito ay pure. So ano ba yung mga maker of the family? May tatlo pa tayong M na pag-uusapan dito. Una, sila ay mapagmahal. Ephesians 5:28, ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. At yung mga sinundan po niyan, di ba, kinompare yung pag-ibig ni Kristo sa iglesia na ibinigay niya yung buhay niya para sa iglesia. Sino po yung iglesia? Tayo yun, tayong mga tao. At ang kinomand niya, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang mga asawa tulad ng sarili nilang katawan. Di po ba iniingatan natin yung ating katawan? Inaalagaan ninyo ang inyong mga katawan. Maging ang inyong mga asawa at anak, kung kayo ay inaalagaan ninyo yung inyong katawan at iniingatan nyo yung inyong katawan, maging sila, magiging maingat din, and they will also feel secured kapag nakikita nila yung ama nila na nagiging malakas. Even physically, spiritually, and emotionally. Diba? Kaya nga po minsan, pag nakita natin ang ating ama sa tahanan ay may karamdaman na,
Nagbibigay ito ng lungkot sa buong pamilya. Subalit isang ama na tunay na nagmamahal sa kanyang sarili ay iniingatan, minamahal maging yung kanyang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa, sabi po dyan sa verse 28, ay nagmamahal sa kanyang sarili. Mga lalaki, kung nagmamahal kayo sa inyong asawa, ibig sabihin, minamahal ninyo ang inyong mga sarili. Remember, God officiated the wedding, the marriage, para ma-enjoy ng mag-asawa yung para sa mag-asawa. Nagigets niyo po ba? Bakit nga ang mga magbo-boyfriend at mag-girlfriend? Di ba? Magsisimula yan sa tingin, sa akbay, sa holding hands, sa kiss, kinikilig na sila. Ngayon ko palang sinasabi na imagine na nila yung mga ginagawa nila, di ba? Nagbibigay ito ng excitement kasi parang may electricity kapag nagkatabi yung dalawang siko nyo. Parang, di ba, meron kakaibang nararamdaman. Kasi, yung lahat ng ginagawa ng iyon, sabi nga sa Ephesians, ang lahat ay pwede nating gawin, pero ang lahat ay hindi nakakabuti. Ang lahat ay maaari nating gawin, pero ang lahat ay hindi lahat ay nagdudulot ng maganda sa ating buhay. At para sa mga lalaki at babae, di ba, they're very excited na sana pwede ko na siyang hawakan sa kamay, sana pwede ko na siyang kisan, tapos sana ang pa-birthday gift niya sa akin, yun na, yung pagkababae na niya, di ba? Tapos, binigay ngayon ng babae. Pero, anong unang pakiramdam, di ba? Meron guilt. Kasi, God did not create that before marriage. Tignan po natin itong larawan na to. Isang puno, nakatanim beside the streams of water. Ano masasabi niyo po sa punong ito? Malago? Di ba? Siguro kahit naman hindi na yan diligan, yung ugat niya mas lumalalim kasi para kumuha ng tubig, kaya yung puno nagiging mas matatag, maraming dahon, at maaaring mamunga ng mamunga. Kasi hindi siya nagkukulang sa tubig at hindi rin siya sobra sa tubig. Ganyan din po ang sex. It should be done sa marriage kapag kayo'y kinasal na. Not before the marriage and not outside the marriage. Why? Because God designed it for a husband and wife to enjoy the fullness of it. Nang sinabi po ng Panginoon na kayo'y magiging isa, it somehow pertains to sex. Na kayo'y magiging isa, ang ibig sabihin nun, parang dalawang patatas na gagawin mo siyang mashed potato. Anong kinakailangan mong gawin? Pakuluan, durugin, at haluin. At sila'y, yung dalaway, naging isa na. Sa mag-asawa, ganyan din po yan. Pinag-isa na kayo ng Panginoon. At hindi na kayo pwedeng paghiwalayin pa. Kaya nga, God said, it was beautiful. Hindi po kasalanan ang sex. Hindi po ito bastos. At hindi po ito masama. At hindi dapat itong ikinahihiyang pinag-uusapan maging sa iglesia. Sapagkat ang Diyos ang nag-design nito para sa mag-asawa. Pero kailan po ito nagiging kasalanan? If it is done outside its parameters. If it's done before marriage. If it's done outside marriage. Kung ito ginagawa natin kung kani-kanino. At sasabihin ng mga maraming kalalakihan na nagsasabi, wala naman nawawala, lalaki naman ako eh. Walang nawawala sa pagkalalaki ko. That's a lie. Sapagkat kayo'y pinag-isa ng Panginoon and every time na ibibigay natin yung sarili natin kung kanino man babae o kung kanino man tao, iniiwan natin yung pagkatao natin sa tao na yon at hindi na natin maibabalik pa. Why? Sapagkat dinesign ng Panginoon ang asawang lalaki at babae. Sila'y kanilang pinag-isa to enjoy the beauty of their marriage, even their bed. Kailangan po itong mapanatiling pure, holy, blameless. Ito po yung sacredness ng marriage and we are to value it. Wives. Sabi po sa Ephesians 5:22. Kanina sinabi ang husband na nagmamahal sa kanyang asawa ay nagpapasakop sa
Panginoon. At dito naman sinasabi, yung mga asawang babae ay magpasakop sa kanilang husband, it means sila din ay nagpapasakop sa Panginoon. So ito po yung dinidiscuss natin last time, yung mutual submission. The husband and the wife both submitting to one another sapagkat sila ay nagmamahalan at nirerespeto nila yung isa't isa. Magkaiba tayong nilikha ng Panginoon. Ang lalaki by nature ay nilikha na ginagamit ang nangungunaang isip. At ang mga babae, by nature, nangunguna yung kanilang emosyon. At kailangan silang pagsamahin para magtatag ng isang matatag na pamilya. At itong image ng lalaki, yung image ng Diyos na ibinigay sa lalaki, yung pagiging, yung rational, at yung image ng Diyos na mapag-alaga, yun ay ibinigay niya sa mga babae. So they have to complement each other to build a strong marriage kung saan mamimit yung pangangailangan ng kanilang anak and they can have a healthy, happy family. So ano kinakailangan gawin? Una, let us learn to accept that difference. Magkaiba po ang language ng lalaki at ng babae. So we have to learn and to accept kung ano yung kapartner natin. And kung talagang minamahal natin yan, hindi natin pwedeng sabihin na ganito na ako nung nakilala mo ako eh. Di ba? Ganito po no? Compare po natin sa Panginoon. Tayo'y kanyang pinatawad at tayo'y kanyang minahal nung tayo'y makasalanan at hindi pa karapat-dapat sa pagpapatawad na yon. Pero nung tinanggap natin ng Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, nag-iwan pa rin siya ng mga tagubilin sa atin at utos na kinakailangan gawin. To live a pure o holy life, ang maging katulad ni Kristo. Ibig sabihin, pumasok ka sa pintuan ng iglesia na yan kung sino ka. Pumasok si Dexter sa pintuan na yan na si Dexter Alberto siya. May tato, mukhang siga. At kung ano-anong ginagawa dyan sa San Carlos, pakalat-kalat. Diba? At marami sa inyo mga taga San Carlos, kilala si Dexter kasi pakalat-kalat sa kalsada. At tayo sa iglesia, paano natin siya tinanggap? Pero naisip nyo ba kung paano siya tinignan ng Panginoon? Dexter, pumasok ka na sa pintuan na yan bilang si Dexter. Pero hindi ka lalabas sa iglesyang ito na mananatili kang si Dexter sapagkat babaguhin kita dahil mahal kita. Love is about changing. Kung mahal natin ang pamilya natin, kung mahal natin ang asawa natin, we will be willing to adjust, to change para sa ikabubuti ng ating kapartner at ikabubuti ng ating mga anak. Bakit pag sa barkada, mabait? Bakit pag sa labas, magalang at nagsisilbi? Pero bakit sa asawa, bahala ka na sa buhay mo, laki mo na eh. Tapos bakit pag mag-uusap ang mag-asawa, laging nakasinghal? Pero pag sa kapitbahay, ay mare, ay pare, di ba? Ang sweet nila. Pero sa asawa, very bitter na. Balikan po natin yung love. Love is not only about the emotions. It is about commitment. When you commit, for lifetime na po yan. You will adjust, Ate Glenn, kay Kuya Ercy. Yan ang madalas pinag-aawayan ng mga mag-asawa eh. Pero nag-a-adjust ang isa't isa at may kahinaan sapagkat nandoon yung pagmamahal. Amen? At napakahirap pong maging isang lalaki. Sapagkat yung pagmamahal, kasama nito yung pagiging masipag. Nagmamahal si Kuya Alain sa kanyang pamilya, kaya siya ay nagsusumikap at nagsisipag dahil may pangangailangan ng family. Hindi puro panalangin, hindi puro kanta. Kinakailangan magtrabaho, kailangan magtiyaga. Ano pong nangyari kay Adan nung sila po ay inutusan ng Panginoon, nang sila ay nagkasala sa Diyos, nung kumain sila ng bunga? Ang sinabi ng Diyos, magmula ngayon, Adan, magbubungkal ka ng lupa upang makakain ikaw at ang iyong pamilya. So, yung pagbubungkal po ng lupa, ito po yung pagpapakita ng pagtatrabaho. Si Abraham, the father of Christianity, pinaalis ng Diyos sa kanyang lupain, sa kanyang ama, at pupunta siya doon sa lupain na hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta ang sabi sa kanya ng Panginoon, sumunod ka lang sa akin, ako magbibigay sa iyo ng direksyon kung saan ka pupunta. At
Dalhin mo yung mga kasama mo, yung asawa mo, yung pamilya mo, at ilan mga ari-arian mo. Pero habang naglalakbay sa Abraham, marami siyang pinagdaanan na kung saan maaaring maisip niya kukulangin na yung mga ari-arian ko. Pero ano pong ginawa ni Abraham? Sumunod siya sa Panginoon. Yun ang unang niyang ginawa. Umalis siya dun sa komportable niyang buhay para iwanan yung katuruan ng mga kanyang ama at kaninununuan na maraming Diyos. Sumunod na sumunod si Abraham, pero what is really amazing sa story ni Abraham? Sa lahat ng lupain na kanyang pinupuntahan, every time na nagbubungkal siya ng lupa, nagkakaroon ng tubig. At uutusan siya ng Panginoon na umalis muli sa lupain na yon. Ano nangyari? Pinagpala siya at yung lupa na kanyang iniwan ay naging pagpapala. At pupunta na naman siya sa isang lugar na para bang pagtitignan disyerto to. Maayos ba tong lugar na pupuntahan ko? Pero anong utos sa kanya ng Panginoon? Sumunod ka lang sa akin pag sinabing magbungkal, magtrabaho. And because of Abraham's obedience to God and submission and fear of the Lord, God blessed the work of His hands. More than blessing. Yung favor ng Lord ibinigay kay Abraham. Every time na nagtatrabaho siya, pinagpapala siya. Why? Kasi sumusunod siya sa Panginoon. Maybe some of us are wondering, bakit gano'n? Nagtatrabaho naman ako, pastora, pero parang hindi pa rin sapat. Lagi pa rin kulang. Baka kailangan natin balikan. Ikaw ba'y talagang sumusunod sa Panginoon o nagtatrabaho ka lang para sa sarili mo? You should be careful in obeying the Word of God. So, if you will be careful in obeying the Word of God, sa iyong paghahanap buhay, sa iyong pagtsatsaga at sa iyong pagtatrabaho, ikaw ay pagpapalain. Ang mga amang maingat na sumusunod sa Diyos ay pagpapalain ng Diyos ang kanyang mga ginagawa. Blessing of obedience. If you will read Deuteronomy 28:12, nandun po yun. And the rest of Deuteronomy, napakaganda ng sinabi ng Panginoon. If we will be careful in obeying His words, we will be blessed. Hindi po tayo pagkukulangin ng Panginoon. Yun po yung pangako niya. At totoo po siya sa kanyang pangako. What else? Ang mga ama, ang mga kalalakihan ay matatag. Hindi po natatakot sa problema. Yung mga malalakas, yung mga strongman ay kayang harapin at solusyonan ang problema at ang tinatakbuhan nila ay yung temptation at hindi yung problema. Hindi po yung hinaharap, ay, yung iba po mga kalalakihan, ganito po no? Iba po sa atin ganito, kapag may problema tayo, gusto natin takbuhan. According po sa psychology, ang babae kung humarap sa problema ay pasugod. Kaya nga, di ba, ang daming babae nag-aaway-away, nagsasabunutan kasi pag may problema, di ba? Ganyan po mga babae, parang Armalite lang, pasugod. At ang mga lalaki, by nature, kapag may problema, sila po ay tinatawag na patakbo, pascape. Ayaw nilang harapin yung kanilang problema, haharap sila doon sa mga bote-boteng mga alak at mga bisyo, yun ang hinaharap nila. Pero, a strong man is somebody who fears the Lord. A strong man is somebody na kayang harapin ang problema, solusyonan ito, at kaya niya maging matatag sa kanyang pamilya, sa kanyang hinaharap, at yung katatagan ng haligi ng tahanan ang nagbibigay ng katatagan sa pamilya. Paano po ba maging mabuting ama? Ephesians 6:4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyong mga anak dahil sa malabis na kahigpitan. Sa halip, palakin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Paano tayo magiging mabuting magulang? Paano ka magiging mabuting ama at ina? You are to teach and to train your child, yung inyong mga anak. Huwag natin silang ibuyo sa paghihimagsik sa sobrang kahigpitan natin. At huwag naman yung mga anak na natin ang nasusunod, ayoko niyan! Sige anak, anong gusto mo? Ay, yung anak na yung naging hari at reyna ng tahanan at yung mga magulang na ang naging tagasunod sa kanilang mga anak. Hindi po yan yung design ng Lord. Ang sabi po ng Panginoon dito, palakihin sila sa tuntunin ng Panginoon. At ang sabi po sa Proverbs 22:6, if you want to be a good father, train a child in the way he should go, and when he is old or she is old, he will not depart from it. Sabi po sa Kawikaan 29:17, ang anak mo'y busugin sa pangaral at pagdating ng araw, siya'y iyong karangalan. Ang ganda po, no? Ang anak mo'y busugin mo sa pangaral at pagdating ng araw, siya'y iyong
karangalan. Father, sila yung mga pundasyon at haligi ng tahanan. Ang mga ina ang ilaw ng tahanan. Ano naman ang role natin mga anak? Tayo po'y blessing. Tignan nyo nga yung katabi nyo. Blessing ba yan? Nakatingin siguro yung mga nanay nyo sa inyo, tsaka tatay nyo. Blessing po ba yung mga anak nyo sa inyo? Sana ibinalik nyo na lang ulit sa sinapupunan. Titigas pala ng mga ulo niyan, di ba? Kinrate po ng Panginoon ang anak sapagkat ang anak ay pagpapala ng Panginoon. Ang mga anak ay nagbibigay ng karangalan sa kanilang mga magulang. Ang mga anak ang nagbibigay ng kalakasan sa kanilang mga magulang. Pero, bago po ito mangyari, take note. Kayong mga magulang, kailangan yung turuan, i-train, ipakita sa inyong mga anak kung ano yung tuntunin ng Panginoon. Hindi puro sermon at pangaral. Kung hindi ipakita ninyo sa buhay ninyo, sa desisyon ninyo, sa inyong mag-asawa, sa hanap buhay ninyo, na meron kayong Panginoon na kinatatakutan, meron kayong Panginoon na minamahal, at meron kayong Panginoon na pinaglilingkuran. Ang sabi po, the fear of the Lord sa awit 128, kapag tayo may fear sa Panginoon, pahahalagahan natin siya, susunod tayo sa Kanya at maglilingkod tayo sa Kanya. Ano pong magiging bunga nito? Mapalad ang taong ang may takot at sumusunod kay Yahweh. Sabi po dyan, mapalad. You are blessed kung meron kang takot at sumusunod ka kay Yahweh. Sabi po sa verse 2 ng 128 ng awit, hindi ka magkukulang sa lahat ng kailangan. Pangalawa, magiging maligaya at uunlad ang iyong buhay. Sa tahanan, ang ganda po ng sinabi dito ni David, ang asawa ay parang ubas na numumunga sapagkat may takot sa Diyos. At ang mga anak nila ay yung parang bago palang tinanim na olibo na nagsisimula palang umusbong, maging matatag at mamunga. Why? Because you fear the Lord. A strong man is somebody who fears the Lord. Hindi po madaling maging isang ama. Kahit hindi ko alam na maging isang ama sapagkat ako'y dalaga pa at babae. Madalas kinukwento sa akin ng daddy ko na hindi niya masyadong naranasan maging anak sapagkat at a very young age, ulila na po siya. At the age of 12, wala na siyang ama at wala na siyang nanay. Pero bilang mga anak, natanong niyo na ba sa inyong mga sarili, ano kayang pwede kong iregalo kay daddy? May regalo ba kayo sa mga tatay nyo? Sa boyfriend, meron. Kay daddy, wala. Di ba? Natanong na po ba natin, what is the best gift we can offer to our fathers? That is love and respect. Children and wife, the best gift you can offer your father and husband is to love and respect them. Allow me to share my testimony. Sinulat ko po dito para hindi ako mawala. Mga 1 page lang po ito. Next, yan. Mas kita yung picture namin. Yan po ako at si Daddy ng ating anniversary. At yung pong isang kuha, nag-e-exercise kaming dalawa. Hindi namin alam na kinunan kami. I think si Noy or si Beng ang kumuha nito. Alam niyo po, yung aking ama taught me what is important in life. Na-appreciate ko na hindi niya talaga naranasan maging anak o magkaroon ng ama kasi maaga pa lang naulila na siya. He provided for our needs and more than our needs yung ibinigay niya sa amin. Pinoteksyonan po niya kami at ang aking ama ang nagdala sa akin kay Jesus. Sa kabila ng by nature, sabi nga ng mga taga-Pasig, ang daddy ko daw ay salbahe. Bata pa lang, salbahe na. Kayo po ba, by nature ay salbahe? Lahat po tayo, yun po yung nature ng tao. Pero sa kanya talaga iba, no? Kilalang kilala po siya. Pero nung nakilala po niya ang Panginoon, tinalikuran niya ang lahat. Ano man yung kinagisnan niyang pamilya, hindi siya nabuhay doon sa nakaraan because that is not what God designed for the family. Ang naging pamantayan niya para bumuo ng Andres family ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. He is my father. He is my teacher. He is my mentor. And he is a man.
He is a strong man because meron po siyang kahinaan. Meron siyang failures. At meron siyang limitations. For me, what makes my dad strong is seeing him a macho man. Di ba? Pag sinabi niyo, Kuya Rino, nagtatakbuhan na po kayo lahat eh. Tama ba? Palayo. Kasi takot kayo lahat sa daddy ko. Di ba? Takot na takot kayo kasi boses pala. Laging nakasinghal. Pero yan po yung kanilang pamilyang kinagisnan eh. Yun po siya. And for me, what makes him macho, nakita ko yung weakness niya. At nakita ko, kailangan niya ang Diyos. I witness kung paano siya lumuha, kung paano siya nagkamali, na-witness ko kung paano siya nag-fail upang ipakita ng Panginoon yung biyaya niya. For him not to be proud, but to be humble. Because yun yung pagtawag sa kanya ng Panginoon. Tinuruan niya ako how to stay connected with Jesus. Na yung bata ako, yes, this is my idol. Ganyan po ang mga bata, especially at the age of 3. Ang idol nila, mga tatay nila. Wala nang ibang lalakas sa tatay ko. Sino ang idol mo? Si Daddy. Pero habang lumalaki at nagkakaroon ka ng isip, during my teenage life, na-stumble ako sa kanya. It's because sa pagiging ungas niya magsalita. Yan. Pero ngayon ko napagtanto, ang lahat pala ng ito ay inalaw ng Lord kasi kailangan niyang mag-produce na isang joy na hindi mahina at hindi sensitive sa sasabihin ng tao because God will call me to be a pastor and to serve people at kukutsain, iinsultuhin at ipopersecute ako ng mga tao at tinrain na ako ng daddy ko doon. Kaya kahit ano pong sabihin ng mga tao sa akin, nasasaktan ako, pero hindi ko po dinadamdam ng matagal. Why? Train na kay Pastor Rino. Kaya kung bago pa lang po kayo sa iglesyang ito, masanay na po kayo, talagang ganun po ang daddy ko. But behind this strong man and macho man, na tingin natin ay napakalakas, is a man who is very compassionate sa pangangailangan ng mga tao. Pinakita po yan by providing for more than our needs. And I saw that in my dad's life. Binigyan niya man ako ng mga magagandang sasakyan, kahit hiram lang, magandang bahay, at ngayon ay pinagagawa pa yung office ko at kwarto ko. All these material possessions na ibinigay ng aking ama, nung siya'y pinagpala ng Panginoon dahil siya'y sumunod sa Panginoon at naghahanap buhay. Every time na maghahanap buhay siya, kahit hindi naman mga Kristiyano yung boss niya, pinagpapala siya at nakakommission siya. Why? Because like Abraham, if you will be careful in obeying God, He will bless you and you will be a blessing. Alam nyo, lahat ng material possessions na I am enjoying, ay ine-enjoy ko po. Pero the best gift na ibinigay sa akin ng Ama ko sa akin, or yung talagang naging pamana niya sa akin, is for me to be dependent, to trust in the Lord. The best treasure I ever received sa aking Ama ay si Jesus. Sapagkat nung panahon na nakikita ko, He is not perfect, tinuruan niya ako, hindi mag-focus sa aking Ama lamang, kundi sa aking eternal Father who is perfect. At anuman ang kanyang mga pinagdaanan, I really love Him at binavalue ko yung ginawa ng Daddy. I really value kung ano yung ginawa, ang paghihirap, pagsasakripisyo ng aking Ama. Alam niyo po ba, New Life Church, nawalan po siya ng panahon sa amin magkakapatid at sa aming pamilya para sa iglesyang ito. Dahil mahal na mahal niya ang iglesyang ito. Minsan, kinasuklaman kong maging anak ng pastor dahil ang pastor nasa ibang tao pero wala sa kanyang pamilya. But the best treasure He gave to me is Jesus. Ano man ang mangyari, ano man ang kaharapin natin, bawat isa sa atin, kung ibibigay natin sa ating mga anak yung tunay na pamana, we will be secured kapag si Jesus ang tinanim natin sa ating mga anak. Bakit ko po sinabi ang lahat ng ito? Iba-iba po ang pamilya natin. Iba-iba po ang ama natin. Supposed to be, a father is the maker of the family. Sila ay kailangan maging mapagmahal, masipag, at matyaga. But Satan comes to kill, steal, and destroy. Pilit na winawasak ni Satanas ang buhay mo
ang buhay niyong mag-asawa at ang buhay ng pamilya niyo para maging wasak ang lipunan na ito at maging magulo ang mundong ito. For others, their father is not the maker of the family, but their destroyer. Yung kanilang unfaithfulness, yung abusive behaviors ng mga ama sa kanilang asawa, sa kanilang anak, yung kanilang mga bisyo, yung pagiging tamad, yung pagiging irresponsible nila, yung pag-iwan nila sa kanilang pamilya. Maaaring may ganito po tayong sitwasyon sa ating pamilya at sinira tayo ng ating ama. Sinira ng ama natin ang ating mga nanay, yung mga asawa. Maybe some are, hindi lamang yung marriage ang nasira, even the children are destroyed. The family is destroyed. The society is destroyed. Children, what is the best gift we can offer to our Father? That is forgiveness. Anumang klase ng ama, meron tayo. Ibinigay po yan ng Diyos mula sa kanila. Nagkaroon tayo ng buhay. At maaaring hindi nila kilala ang Panginoon. At ngayon, nakilala mo ang Panginoon. The best gift you can offer to your Father is to forgive. Sabi po doon sa John 10:10, Jesus come that they may have life and have it to the full. Yung buhay po natin na makasalanan, may nagbayad po para ma-enjoy po natin yung fullness ng life. It was charged to Jesus. Ganun po yung pag-ibig ng Diyos Ama sa atin na ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan at ng buhay na kasiya-siya dito sa lupain na ito, the fullness of life if we will remain connected with Him. Father, a strong man is not perfect. We are to love, respect, and forgive. Balikan natin, ano bang klaseng ama din meron ang ating mga ama? Mas mauunawaan natin kung bakit sila ganon. Father is the maker of the family. Matatag, masipag, mapagmahal. Ang wife is the helpmate. Children are reward and blessing. So let us love our family. Let's spend time at pahalagahan po natin yung relationship na meron tayo. At kung wala man, forgive. Fathers are not perfect. But let us honor our Father na ibinigay sa atin ng Diyos. Nagkabuhay tayo dahil sa kanila. Nagsusumikap sila para itaguyod ang pamilya natin. At kung wala naman tayong ama, sabi po sa Matthew 7:9-11, kung yung ama nga na humingi ng tinapay ay hindi binigyan ng bato ang kanyang anak. Nang humingi ng isda, hindi niya binigyan ito ng ahas. Ito yung ama natin sa lupa. What more ang ama natin sa langit na nagbigay ng lahat ng kanyang pinakamamahal na anak para sa atin. If you don't have Father, then God is your perfect Father.